Hello, magandang gabi po. Pag-usapan natin itong isa na namang katotohanan na nangyayari sa paligid natin. At itong katotohanan na ito na nangyayari ay dahil lamang po ito sa kapalpakan ng mga ginagawa nila ni BBM kung paano i-handle ang pag-aristo kay Duterte. Kung maayos sana pagka-aristo kay Duterte, hindi sana mangyari ito. So ang nangyayari po sa ngayon ay ang katotohanan po sa Mindanao at hanggat 80% po na botante ng Mindanao ay talagang susuporta po at hindi po buboto sa mga botante, sa mga kandidato ni BBM. Yan po katotohanan. So, ayaw naman dati ng mga taga Mindanao isama si Kibuloy, si Philip Salvador at sino pang iba, pero malamang magbablock voting ang 80% ng tao sa Mindanao. Ang laki-laki naman kaya ng ano dyan. Ngayon, hindi lang po sa Mindanao ang apektado. Pati po pati po sa Visayas, tumataas po lamang po ang grupong Duterte dyan kasi dahil nga sa galit sa pag-aristo, pambababoy na pag-aristo. Kung niginalang na sana ang karapatan pangtao ng taong inesto, hindi sana nangyari ito. So lumalabas po na talagang ang pakay talaga na number one ng grupong BBM ay tanggalin ang grupong Duterte, pati si Sara kasi kasama nga yung impeachment eh. At kung matanggal, wala na silang kalaban. Sila na mananalo sa election sa 2028. Yan naman talaga ang pakay nila kasi hindi nila kaya si Sara pagdating sa 2028 election. Yan po katotohanan. So kaya kung may katotohanan mo, wala ang akusasyon kay Sara, ay that's another separate issue yan. At kaya nila pinupush nila na imbestigahan sa confidential fund si Sara lang. At si BBM hindi nila iniimbestigahan. Sino pag iba? Yung confidential fund ni Romualdez ay hindi nila inimbestigahan. Mga confidential fund ng Armed Forces of the Philippines, hindi nila inimbestigahan. Confidential fund ng Philippine National Police, NBI, DOJ, hindi nila inimbestigahan. May confidential fund din ng Supreme Court, hindi nila inimbestigahan. In other words, kaisa-isa lang talaga. Kaya natural lamang po sa lahat ng mga confidential fund nagagamit po ng tinatawag na fictitious name. Kaya yan lumalabas po mga pangalan kagaya ng Merikis Piatos. Ngayon, kahit na kulang ang ebidensya nila, ay pinus nila. Yan ang agenda. Saan ka naman makakita? Sabay-sabay pumirma, 215 na congressman para sa impeachment. Pang-apat, yung pang-una, pang-tatlo, hindi nila sinuportahan. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig lang sabihin po niyan ay simple lang. Iba ang target. Ginagamit lamang nila yung sentimiento na tao. Naglalaro po sila sa tao. So, ngayon, ginagamit naman nila ngayon itong sigaw ng katarungan para sa mga biktima sa war on drugs. Ito naman ginagamit nila. Ang iniisip nila ay makuha nila sentimiento ng tao kung maitapo na sa The Hague si Duterte. So ang problema lang, maniwala ang tao kung ang paraan ng pag-aristo dinaan sa korte ay wala na talagang kawala si Duterte doon. At walang sisigaw ng kahit nakakampi ba kay Duterte, hindi makasigaw ng ganun. So, ang problema po rito ay nilalaro nila ang damdamin ng mga biktima ng war on drugs. So, kung ganun, at ang inisip kasi nila tapos ng boxing kung maidala na sa ICC Duterte. Ang problema, dahil talagang pinursige nila, lumalabas po na wala palang na walang authority na mag-charter itong eroplano na Gulfstream ng Pacific Pearl Airways. Wala pala silang karapatan na kontrata parang Pacquiao kung sa sasakyan pa mula sa Pilipinas papunta sa The Hague. Kaya nga natagalan sila sa Dubai, hindi sila mabigyan-bigyan ng permit. Okay. Kasi ang ginawa nila, oras lang nagtawag kagad sila sa kabansa-bansa para dadaanan ng eroplano. Kasi ganun po ang kalakaran, pupunta ron. Kaya kailangan tawagan mo ang Thailand, dadaan sa Thailand.
tatawagan mo Myanmar, dadaan sa Myanmar, tawagan mong India, dadaan sa India, at papunta pa hanggang Dubai. Pagdating sa Dubai, hindi sila diretso kasi kailangan po hindi sila nakakuha ng permit sa ibang mga bansa lampas sa Dubai. So yan po, ibig sabihin talagang minadali. Sinasadya po nila na hindi na makadaan sa korte si Duterte. So yan po. Because of that, nagbumirang. Sa totoo lang, dami-dami ng anti-Duterte na bumaliktad. Ang dami-dami po. Sa Mindanao, mabuti na may 50% si Duterte dati. So ngayon po, sinisiguro ko sa inyo na walang ibuboto mga taga Mindanao sa mga kandidato ni Bongbong. After all, ang kandidato ni Bongbong ay mga dating Duterte din yan na tinitingnan ng mga DDS na mga traidor ng bayan. So kaya ang nakikita ko, 'di ba, panghuli si Amy Marcos dahil sa kumakampi si Amy Marcos ngayon sa katarungan na dapat tamang aresto ay ang hinuhop ni pinag-isipan ngayon ng mga DDS na suportahan todo si Amy Marcos. Ganun po ang nangyayari diyan. So ito ay usapang katotohanan ito. Wala tayong kinakampihan dito kung sino. But makakuha lang tayo ng leksyon sa buhay na kung sino man ang nasa itaas, kung kayo ay nasa puder, huwag kayo manapak ng tao. Dadaanin ang lahat sa maayos na proseso. So yan po ang aking nakita. Ngayon, iyan po ay nakikita mo na anong number one evidence ko nakikita. Number one evidence ko nakita, napilitan po ang alyansa ni BBM na ikansila ang rally sa Jensen, General Santos City, rally sa Coronadal kung saan ako bumubuto, ang rally sa Kidapawan City sa North Cotabato, ang rally sa Cotabato City. Ang unang rally sana dyan na nakaschedule ay Cotabato City. Pupunta dyan yung tinatawag nila na isabay nila sa pagbukas ng pinakamalaking mall ngayon dyan sa Cotabato City, which is yung tinatawag na KCC Mall na parang SM din kalakihan. Sa Coronadal, meron din KCC Mall, yung dati pinakamalaki. Sa Zamboanga City, may KCC Mall din. So magbubukas na ng KCC Mall dyan sa Cotabato City. Ngayon, in anticipation, alam na mga tao na darating si BBM, imbitado si BBM, at magrarally ang mga alyansa na kandidato doon sa Cotabato City. Ang problema lang, bago magbukas officially yung KCC Mall ay napuno na parang people power na mga karamihan po ng mga Maguindanao na mga Muslim ang nagtipon doon. So pagdating doon, hindi pa panay sigaw ng Duterte ang mga Maguindanao na mga Muslims, mga kapatid natin Maguindanao. Kaya hindi na tinuloy ang rally diyan sa Cotabato City. Pagkatapos, nakaschedule din sila rally sa General Santos City. Supposedly, tinatawag ng baluarte ni Pacquiao. For all you know, taga doon ako, hindi po namin kinikilala si Pacquiao na tatawagin niya baluarte ang lugar namin. Hindi po, ano lang yan, gumagamit din yan ng pera, bumibili din ng boto, kaya nananalo. Ngayon, tumatakbo dyan sa Jensen ang hipag niya, asawa ng kanyang kapatid na si Lorelai Pacquiao, pangalawang termino bilang mayor ng General Santos City. At tumatakbo rin gobernador ang kanyang kapatid na si Roel Pacquiao. Inubos na nila. In other words, isa ring masamang nila lang ito si Pacquiao pagdating sa politika na walang boundary ang kanyang sa kasakiman sa kapangyarihan. So, which is not also not unique in him. Kasi makikita natin mga tulpot at mga nagbi-build up ng T3 sa Senado. So, nagbi-build up din sila yung pamangkin niya na anak Ralph Recto, Rapi Tulfo, tumatakbo rin pa for re-election dyan sa 3rd District ng Quezon City, si Ralph Wendell Tulfo. At ang kanyang nanay, na asawa ni Rapi, ay si Jocelyn Pua Tulfo, ay tumatakbo rin bilang congresswoman ng ACT-CIS, yung Peking mga party list. Wala naman pinaglalaban yan, kundi makakuha lang sila ng pwesto. At ang original na may-ari ng ACT-CIS party list ay si Samuel Pagdilaw. Yan ang lehitimo na congressman. Kaya lang, ang nakuha ko ay inagaw nila kay Samuel Pagdilaw. Hindi pa nila buo nabayaran yung pangako nila sa pagbayad nang binili nila yung ACT-CIS kay Sammy Pagdilaw. At pagkatapos na tumatakbo dyan si Edwin Yap. Yung Yap kasi na yan yung partner ni ng mga Tulfo sa smuggling.
Yan. At saka nung sa smuggling hanggang noon pa, ay laging nangungutong yung mga tulpo. O sinabi na ngayon ni spokesman Claire Castro na ako rin na meron ako mga ebidensya na papakita na 600,000 kada buwan ang kinukutong ng mga tulpo sa customs. Tiklop sa kanilang mga opisyal sa customs. At yung lately lang, nailabas ko rin yung ang mga expose ko sa Pangasinan lamang ay tumatanggap muna kay Cesar Kiambao itong mga tulpo. Tag 2 million kada buwan, yan po ay para sa STL. Ang tumatanggap dyan si Rafi, si Erwin, si Ben at saka si Ramon. Tag 2 million kada buwan. So, iba pa yung 5 million kada buwan na tinatanggap ni Rafi Tulpo sa PCSO, sa STL din yan. So, pero direkta na binibigay ng PCSO yan para sa pangkalahatan sa STL sa buong Pilipinas. So, ganun po ang sitwasyon. Gayon, ang mga tulpo na to na pinanganak din ang mga tulpo ay nanggaling din sa Mindanao ang nanay nila, galing sa Davao Oriental. Pero paparusahan din siya ito ng mga DDS, sigurado ako po. Kaya bumabagsak din po ang rating ni Erwin Tulpo. Kita mo kung dalawa lang kasi sa partido naman ni DDS, dalawa lang ang popular dyan, si Bato lang at saka si Bongo. Yung iba, mahina yung tingin dyan, although kilala. Ang si Rodante Marcoleta, popular din pero hindi kasing popular ni Bongo at saka ni Bato. Kaya nakita mo, number 1 sumisirit si Bongo sa survey. Kung naniniwala ka sa survey. Number 4 o number 5 si Bato. So yan po, yan ang mga ebidensya ng sentimiento ng ibig sabihin malakas pa ang mga butante ng mga Duterte. Ngayon, kung medyo malakas, medyo popular lang yung ibang kandidato, sigurado ako papasok yan mga yan. Yan lang po ang katotohanan na binabanggit natin. Hindi, wala akong kinakampihan dito kung sila man o hindi. Pero yung kagrupo ni BBM, ang unang fake news niya ni BBM, pinupuri niyang lahat ng kandidato niya bawat isa na mga walang bahid ng korupsyon. Nakakahiya naman si BBM. Unang-una may korupsyon, ikaw. Hindi mo nga binabayaran yung 203 billion na estate tax. Tapos nasentensya na si nanay mo sa pagnanakaw. Tapos nanalo pa ang Pilipinas sa Supreme Court kung saan yung pera dyan na nanggaling sa Swiss Bank ay na hindi maipaliwanag ni tatay at nanay mo kung saan nanggaling kasi sweldo nila $1+ million lang. Kung pag-sama-samahin, ang sweldo mula noong 1965 hanggang 1986 na bago sila sinipa. So, yan ang number 1 fake news. Number 2 na fake news dyan, sasabihin mo na honest si Bong Revilla. Ay, nakakahiya naman yan. Sabihin mo na honest si Lito Lapid. Ay, nakakahiya naman yan. Kinasuhan hanggang ngayon, may kaso pa sa fertilizer fund scam na 728 million. Binulsan niya lang dyan yung mga fertilizer fund scam na binigay sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Tapos nakakahiya din sabihin na sino pang ibang sinasabi mong honest dyan? O yung si Camille Villar. Alam na ba natin na yung tatay niya maraming ginawa pagnanakaw din sa real estate. Kung mo ang diskarte sa real estate malalim, hindi naintindihan masyado ng tao. O sino pang mga magnanakaw niya dyan? Marami no. Sino pang ibang kandidato niya? O si Tol Tolentino. Wala rin kwenta. O sino pang ibang kandidato niya? Anyway, lahat po ng kandidato niya ay ex-DDS. Lahat po yan. Ex-DDS. So paano masasabi kung masama tingin niyo sa DDS, dapat masama din, mas lalong masama ang tingin niyo sa traidor na DDS. So yan po nangyari. Ito pumasok si Willie Revillame na wala rin kwenta. O si Bentol pumasok na independent. Wala rin kwenta. So suma total ay ang nangyayari po, hindi matibay po ang aking mensahe lang dito, hindi po natin maitatanggi ang epekto ng maling pag-aresto. Kaya kung naging tama lang ang aresto niya, wala tayong naging problema. So, yan lamang po ang aking limitado, dyan lang po ang aking Tapos para ma-validate natin, ipakita ko sa inyo yung nangyari na rally sana sa Cotabato City
na kung saan sinigawan siya ng mga tao, ng mga Maguindanaw, ng mga Pilipino na Duterte, Duterte. So ito yon ipapakita ko sa inyo. Kaya lahat ng rally ng alyansa ng magnanakaw doon sa Mindanao ay kansilado. So yan po ang nangyari. So ito, tingnan nyo. Papasok ko dito Duterte. At ito na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. At syempre, dahil hindi tayo nakapag-upload ng By the way, humingi lang ko ng paumanhin kay Master Judea. Gagamitin ko muna video mo, ha? video ngayong araw, gagawa tayo habang tayo ay nasa biyahe, no? At ang pagkakapagyan sa Mindanao at bubukas na isang mall ng mga Mindanawon at Duterte, Duterte, Duterte. So yan po ay pag-uusapan Banateros hanggang sa huli na. Baluarte po yan. Lalo-lalo na yan. At bayan nung nangyari. Papasok ko dito Duterte. So yan mga kasama sa grand opening na po natin. Grand opening ng KCC. Yan, mga Maguindanaw ng mga Muslim yan. Sa halip na magiging masaya sila, sigaw ng mga papasok ko dito Duterte. Ano ba to? Rally ba ito o magsha-shopping? Ito yung sitwasyon ngayon mga kasama dito sa labason ng KCC Mall of Cotabato kung saan isinisigaw ho ng mga kababayan natin dito sa Cotabato City yung pong pangalan ni Duterte. Ayun na mga kababayan, na talaga namang natatawa na lang ako kasi dito kitang-kita mo kung gaano talaga sila kabanas, gaano sila kabwisit sa kay Marcos Jr., no? Dahil doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Bad yang ginawa nyo sa mga kababayan natin dyan sa Cotabato, bad yan. Dahil ang nandyan si Marcos Jr., pero walang kasing bad. Kaya hindi rin natin masisisi itong ating mga kababayan kasi walang kasing sama itong ginawa ng Marcos administration kay Pangulong Duterte. Yung ipagkanulo sa ibang lahi ang ating dating Stop na yan. Dito naman tayo ngayon, ibinabas natin yung isang kuha pa. Paki-on mo. Share screen tayo. So, yan. So yung mga kasama, sa halip na magiging masaya sila, sigaw ng mga papasok ko dito Duterte. Ano ba to? Rally ba ito o magsha-shopping? Ito yung sitwasyon ngayon mga kasama dito sa labason ng KCC Mall of Cotabato kung saan isinisigaw ho ng mga kababayan natin dito sa Cotabato City yung pong pangalan ni Duterte. So yan na nakita mo ang resulta ng pang-aapi ng nasa poder. Ito ho mga kabida ang kasalukuyang. So anyway, pinakita ko lang sa inyo yan. Ito mayroon pang isa yung kay General Macanas. General Macanas, humihingi lang ako ng permiso sa iyo na gagamitin ko rin ang vlog po. Ito kay General Macanas. Ito, post ng Sunstar Davao. 3 hours ago, PBBM to visit Mindanao again to campaign for Alianza senatorial candidates. Kailan ba yung last na visit? If I'm not mistaken, yung Davao del Norte na campaign rally na kung saan may mga pulis na I think February 15 ito. Kasi pinagsuot ng pulay. Naging viral yung memorandum na lumabas na ang mga pulis magsuot red
para mag-attend ng rally. Okay? So, President Marcos Jr. is set to visit Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao on Wednesday, April 2. Bukas ito. The President will then join his senatorial slate for a campaign rally of Alyansa para sa Bagong Pilipinas on April 5 in General Santos City, followed by a sortie in Kidapawan City on April 6. Marcos will also attend the groundbreaking ceremony of an infrastructure project in Coronadal City, South Cotabato, the stronghold of his close ally, Governor Reynaldo Tamayo. Meanwhile, supporters of former President Rodrigo Duterte are also preparing for a peace rally calling for his return with the message, "Bring home PRRD." Well, at least, yan na lang, pinalabas ko lang, ang message lang doon is siyempre, grabe ang epekto kapag ikaw ay nang-api ng tao. Hindi na tinitingnan ng tao kung ang kasalanan ng tao na inapi mo. Ganon po talaga ang nangyayari. So, hopefully, at matatapos na rin ito, I will not yet speak on the merits kung anong kaso o ano whatever. Basta ito lang po ang ating pag-usapan. Okay. Pag ano tayo dito, ang sa akin lang dito is yan, lahat ng mga DDS na wala pang partido, total kayo lang naniwala dito sa ano kasi pinagka ano tawag ito, may tinawag na DDS DDS na daw si Toto. Wala, nagkataon lang po na kinakampihan ko yung ang mga taong inapi patungkol sa paglalabag ng batas. Ganoon lamang po siya. So, with that, kung wala pa kayong partido, pinapakiusap ko, tulungan niyo po yung bunyog namin. Sana isama niyo na rin, total kulang din kandidato niyo, isama niyo na rin si David Angelo ng bunyog sa senatorial candidate. At kung sana, okay lang sa inyo, isama niyo na rin si Heidi Mendoza at saka baka yan ang iba, hindi naman iba, alam ko tinitira kayo. Pero sa akin lang naman is this, whatever it is, sana kung ano man ang mangyari kahinatnan sa whatever arguments I made, tingnan nyo lang yan na isang theory, legal theory ko. Kung ano man mangyari, it's still at the end of the day, ICC pa rin ang magdesisyon sa lahat. Mali man o hindi ang didesisyon ng ICC, wala na tayong magagawa. So pwede natin sabihin, antayin na lang natin kung ano magiging kapalaran natin dito. Okay? Mas maganda nga sana kung dito sa ni Tinrayal para maintindihan natin lahat. Pero anyway, ang problema lang ito, kahit mga abogado, hindi nila naintindihan ng takbo ng proseso ng ICC. So anyway, the way I see it, pagkatapos ng unang nangyari na unang hearing no March 14 ay kinilala lamang ng ICC kung talagang si Rodrigo Duterte yung inaresto at tiningnan nila, chinek niyang health niya, medyo okay naman pero hindi niya siya pinadalo sa hearing bagkus pinaupo na lang siya doon sa bilangguan sa Scheveningen prison. Pagkatapos at sinabihan din siya na anong mga karapatan ng ininforma din sa kanya ang mga kaso niya kung anong kaso. Pagkatapos sabi niya sa pagdating sa sinabihan din siya kung anong mga karapatan niya bilang isang akusado at nabanggit diyan isa sa mga karapatan niya ay may obligasyon po ang kumakaso na ipakita sa kanya ang lahat ng ebidensya. Kasama po ang ebidensya na maaring mag-absulto kay Digong Duterte. Kumbaga, tinitingin nila yan na isa sa kasama sa due process ang lahat ng mga ebidensya na hawak ng prosecution na kahit nakapabor pa sa akusado ay pinapakita nila sa korte. Hindi kagaya sa Pilipinas na kung saan ay mga laro ng prosecutor sa Pilipinas ay hindi nila pinapakita sa judge ang mga ebidensya na pabor sa mga akusado. Yan ang pagkakaiba. Well, it's now high time na yung Supreme Court mag-isip na ipasok na rin ang doktrina ng tinatawag na Brady versus Maryland
nasa United States Supreme Court na desisyon na ni-require labag sa batas ng due process ang gagawin ng mga piskal na hindi ipakita sa korte kung ano ang mga ebidensya na pabor sa akusado. Kumo ang trial sa Amerika ay jury trial, na iyan sana ang pinapangarap ko kung ako'y presidente ng Pilipinas na nagagawin para lahat ng tao ay pantay na pantay ang laban sa paglilitis. So ayon sa jury trial, importante na yung ebidensya na nakapabor sa akusado ay ipakita rin ng umaakusa ng mga district attorney. So dito sa Pilipinas, may hinandle kaming kaso na ako gumawa ng mga depensa, at isa sa mga hinihingi namin sa Supreme Court, sa apela sa Supreme Court, ay tingnan sana na Supreme Court na karapatan ng akusado sa due process ang sasabihin ng mga piskal na yung umaakusa sa tao ng rape na isang babae ay may 3 pang unang kaso na sinampa yung babae na rape at absuelto ang lahat ng kinasuhan niya, sapagkat po ay hindi paniwala ang akusasyon ng babae. So yan naman ang tinutulungan namin sa ngayon ng aming pundasyon, ng aming depensa para sa akusado ay na-absuelto na 3 beses nang kumaso ang babae sa ibang mga lalaki. At absuelto yung 3 lalaki na kinasuhan. So ibig sabihin may reputasyon siya na hindi siya nagsasabi ng totoo. So with more reason na hindi rin siya paniwalaan dito sa akusasyon sa pang-4 na akusado na inaakusahan niya. Yan ang sinishare ko lang sa inyo, pero hindi ko banggitin ang pangalan kasi para at least just to bring up understanding sa point na aking tinitingnan. So anyway, siguro ang akin lang dito is nagpunto lang ko sa paglabag ng karapatan ng magkaroon ng abogado. Si Duterte, binasahan pa siya ni Nick Torre na may karapatan siya magkaroon ng abogado. Ihinarangan pag abogado. Hindi niya binigyan ng sapat na pagkataon na makagawa ng pleading ang mga abogado. Ang haba, ang kailangan po, mga 3 oras ang kailangan mo para gumawa ka ng petition. So, hindi niya inantay ni Nick Torre at nilipad na gabi pa lang. Kaya, ang nangyari, nakasabit nga yung mga tao pala ni mga abogado dito 30 na iba, yung pala ang katotohanan ay hindi nila pinapapasok yung abogado na may dalang papel para papirmahan yung petition sa Supreme Court. Hinarangan pa nila. So, dahil huli na pinirmahan, ay magsasara na ang Supreme Court nang sinumiti nila yung petition. Alas 4:47 na ng hapon sinumiti. 4:30 pa lang umuwi na. 4:30 umuwi na yung mga Supreme Court na empleyado kasama mga justices. Kaya hindi na nakahabol. Ngayon, gabi pinalipad na kagad si Duterte, kaya sabi ng Supreme Court, wala na tayong ETRO. Kasi ang ETRO mo nakalipad na, hindi na may ibabalik. Kaya ganun po nangyari. So ibig sabihin po, sadya po talaga nila ni BBM. At inamin naman ni John Vic Remulla sa interview kay Pia Hontiveros. Sino bang ako na Pia Hontiveros ata, yun ang nag-interview sa kanya, na ang nagplano pala ng lahat, kasama siya, si BBM, si Gibo, at saka si Eduardo Anyo. Sila nagplano kung paano nila diskartehan na mapaalis kaagad si Duterte mula sa Pilipinas. Kasi ang talagang pakay nila, tapos na ang boxing, mananalo na si Marcos sa lahat ng gusto niya kung wala na si Duterte. Ang problema lang, nabaliktad po ang sentimiento. Marami pong dating mga anti-Duterte na bumaliktad dahil sa awa sa kanya. Yun lang naman ang habol natin dyan. So, hanggang dyan lang ako. Bukas natin pag-usapan kung sino may merito sa kaso. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. Okay. Kaya si Presperes Maya Pabengi. So, si Bernard Magtibay, Bernardo Minjola, tapos David. Weather lang, yun ang problema. Dapat alisin ang weather sa atin. Okay, bring PRRD home. Sample balot ni Bong Revilla kasama si Marcoleta, Philip.
ito, isa pa itong traidor, sa traidor kay BBM. Ano ba yan, Bong? Ah, kasama si Imelda, si Philip, at saka si Camille Villar. Laglagan na. Laglagan Blues. Kasi ang katotohanan, sa totoo lang, ang lahat ng mga BBM na mga kandidato ay apektado. O ito, gusto ko sa inyo pakita itong pruweba na apektado. Asan ba yung ano? Ayan o. Pakita ko sa inyo. Parinig ko sa inyo yung mga apektado na mga BBM candidates. Yan. Pakita ko yung balita sa Inquirer na si Lacson, si Tito Soto, at saka si Binay ay na problema. Inamin nila, apektado sila. So, yan. Yan ang sinasabi, apektado sila. Hindi ko na kailangan siguro i-play kung anong mga sinabi nila. Basta sinabi nila, apektado sila. So, with that acknowledgement, so, ibig sabihin ay i-acknowledge nila na mali yung ginawa sa pag-aresto. Okay, so Lair Ancheta, hello Attorney Kausing, good evening. Watching you from Sweden. Joy Pacorsa, Idol Toto, Zone Radar, Vlogger Malakas Manila. Sira din ang kanyang buhay at walang maniniwala. Sino ba yung sinutukoy mo? Ruben Dolor, dapat lang sir, padaba pa ino dito sa mga DD sheets dutais putsa, alam mo ka may makikita nyo yan. Ang nadududa tuloy ako sa mga survey na ito. Bernardo Medjola Idnalagim, Lourdes Valley, Zonadar, wala akong pag-asa. Si DRG, sino si DRG? Margarito Inting, maayong gabi, attorney from Valencia City, Bukidnon. Maayong gabi sa mga taga Bukidnon, sa Malaybalay o sa Valencia. Hindi totoo yan, fake yan. Anong fake? Totoo yun po yun. Mahilig lang kayo mabanggit ng fake. Wala ka nga basihan para sabihin mo fake. LB Del Socorro, Sir Wither lang po yan. Bakit nag-Duterte? Si Duterte ang nasa poder, pinakulong si Dilema. Dapat nga matigil na yan. Hindi na maulit yan. Dapat pagdating kay Bongbong, dapat hindi niya na ginawa. Diba? Ganun lang kasimple yan. Para tumigil na completely, wala nang gagawin para kay Dilema. Ang problema sa atin dito, mahilig tayo gumawa ng akusasyon. Sa totoo lang, inimbento lang yun ni Duterte ang lahat ng kaso laban kay Dilema. Yan ang katotohanan dyan. Kaya ang problema lang sa ating bansa, pati ang dapat magprotekta sa atin na Supreme Court, ang mga korte, ay hindi ginawa ang kanilang trabaho. So, imbis na palayain nila si Dilema, ay hinayaan nila ni Justice Velasco na kamay kaso halata naman na na mali-mali ang kaso sa laban kay Dilema, tapos hinayaan ninyo na magkaroon pa ng kaso. So Angelo Malonda, Emerlyn Costales de la Cruz, alam mo sir, OFW ako, napatulong ako dyan, walang nakatulong. Yan, nasa critical anak ko noon. Ano bang nangyari sa anak mo, Merlin? Para kung sana wala ka ng problema sa anak mo. Aalia Tahiruglo. Thank you, Dr. Toto Kausig, sa mga paliwanag. Bibi, wala naman ang mga tolpo. Dapat tolpo, yun iboto yan. Kapul in Summer. Di nga po niya pinakulong yung ina ni BBM. O nga, di niya pinakulong na dapat ikulong na yon nung sinintensya ng Sandigan Bayan. Di ba? Origin for magandang gabi. Joy Pacora, fair vlogging lang si Katoto. Pero naman ako, kung binibayra ko ni si Duterte, antayin niyo po, isa-isahin natin ang mga ginawa naman ni Duterte pagkatapos ng ito. Okay? Gladys Sherpa, balita daw po ay 50-50 si BBM. Hindi pa rin ako naniwala diyan kung 50-50 si BBM. Kasi po, yung isang araw parang nagsalita rin siya . So, bring PRRD home, sample balot, pinamigay ni Bong Revilla. Bong Revilla, ano ka ba? Ang pinagay mo sa iyong sample balot, Sino? Si Abby Binay, Pia Cayetano, Lacson, Bongo, Lapid,
Pacquiao, Tolentino, Aimee, Philip Salvador, Camila Villar, laglagan na sa alyansa. O alyansa ng laglagan. O tapos Katsumi, si Pastor Rodi Rabi, sayang toto kasi nindorso ka pa naman ni Attorney Insurrecto. Ibubuto sana kita, ay huwag niyo na ako ibuto, hindi na ako kandidato. Ang problema lang po ay personal kayo, huwag niyo personalin. Nakatingin lamang po tayo sa issue, ha? Issue lang tayo. Kung mali naman si BBM, mali. Kung mali si Duterte, mali, bibiray natin dyan. Hindi ibig sabihin na kumampi ko kay Duterte pagdating sa warrant of arrest ay baka Duterte na ako. Ruth Martorillas, okay, pabor ako sa patas na argument mo. Tapos Miss Daisy, Heidi Mendoza, bet ko yan attorney. So bring Pirardi home. Brilla Hinos, Noto Revillame, Philip Salvador, Bong Revilla, and Lito Lapid. Okay. Del Gamara, yes to Philip Salvador dahil PDP yun, both straight. Bobby Cortez, Lee Dulnuan, sir, tatlong abogado umupo kasama ni Duterte 9 hours. Bakit di nila ginawa? Oh. So, Lucky 7, bring Pirardi home. Tama, kahit ayaw ko kay Philip Salvador, pero dahil gusto nila impeach si BP Sara, yun ang po ng sentimiento eh. Dahil impeach niyo si Sara Duterte, kaya ang sentimiento ng mga saradong DDS, iboboto lahat na black voting. Kasama pa si Kibuloy. Yan ang problema dyan. Ayaw ko kay Kibuloy. Lucky 7. Pati si Philip Salvador, ayaw ko yan kasi ano naman ang kanya, paging laos na politikan na artista. Lucky 7, noon hindi tayo nakinig kay Tatay Digong. Anong nangyari ngayon? Kaya ako nakinig na talaga sa advice ni Tatay Digong. Telma Chavez, Antonio Vincenzo, mabuhay. Ding Marco Cardinal, good evening Idol Brilla Hinos. Yung nangunang kandidato ngayon namigyan ng tig 3K sa lahat ng estudyante sa school ng anak ko. Naku, sino bang kan? Diyan sa Mabalakat ba? Kung sa Mabalakat, sino ba yung nangunang kandidato dyan? Namimigay. Si Garbo ba? Garbo? Jose Malaki Coino. Ay, mayong gabi Brad. Mayong gabi Brad. Nakabasa siya kan sa Bohol. Mayong gabi sa tanan. Okay. Naimbag Rabi, Mayap Bengi, Maray na Banggi, Masantos Yalabi, tapos sa lahat, no? Marayaw Dum, Maradyaw nga Duyom, tapos maayong gabi sa mga taga-Bohol, madadyon ka mo. Okay, andyan lang muna tayo. Okay? Andyan lang po pag-usapan natin. Fair lang tayo.